Bakit patok ang Coca-Cola sa Pilipinas pero nahihirapang magbenta sa India? Dahil dito, isang simpleng lokal na inumin ang nakatalo sa pandaigdigang higanti. Sa mga kalye ng India, isang maliit na tindahan ng katas ang nakakapagbenta ng halos 3,000 tasa araw-araw. Sa tindahan ay nakasabit ang makinang na berdeng ubas, bilog at kumikislap na parang likas na mga billboard. Nakaupo ang mga manggagawa sa mababang bangko, pinipitas ang bawat ubas gamit ang kamay. Maliit, mapatla, ngunit 50 beses na mas matamis kaysa sa mga kulay ube. Makapal ang hangin sa tamis, napakainit na kahit ang mga langaw ay hindi makalayo. Una nilang dinadaan sa isang uri ng ritual na paghuhugas, hindi sa gripo, kundi sa malinis na na-filter na tubig mula sa bukal. Sabi ng mga lokal, hindi lang ito para hugasan ang alikabok kundi para bigyan ng prutas ang bahagyang kalinisan at biyaya. Pagkatapos, para mailabas ang bawat patak ng tamis, nagdadagdag ang may-ari ng tindahan ng malalaking kumikislap na piraso ng yelo at dinudurog ito gamit ang mabigat na kahoy na pambato. Ang yelo ay nagiging kumikislap na nyebe, naghahalo sa mga ubas upang lumikha ng dalisay na lamig. Kapag perpektong naghalo ang lahat, inilalagay ang timpla sa blender. Lumalabas ang maliwanag na berdeng agos, malapot, mabango, at puno ng tunay na piraso ng prutas. Ang unang higop ay sumasabog sa tamis at lamig. Walang kemikal na pangangati, walang peke na bula, puro likas na lasa. Walang pabrika na Coke ang makakatalo sa 5 peso na tasa ng malamig, sariwa, at kamay na dinurog na berdeng katas ng ubas mula sa mga kalye ng India.